Bagamat mahirap para sa ombudsman na tanggapin bilang state witness, mahirap. Nahirapan pa kayo dyan. Pangiti-ngiti ka nga eh. Nahirapan pa kayo dyan. Nahirapan daw ho ang ombudsman na tanggapin bilang state witness si dating DPW Secretary Manuel Bonoan. Pero naniniwala silang mahalaga ang pahayag ng opisyal na ito para pagtibayin ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Talaga naman pampalubag loob. TJ Mendoza, sige nga. Hindi naman masyado. I mean, there's always pressure in this job. There's always pressure to get it right. Yan ang sagot ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa tanong na nakakaramdam ba ng pressure ang Office of the Ombudsman sa biglaang rally ng iba't ibang grupo. Isa sa naging mitya ng kilos protesta ay ang naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nalalapit ng masampahan ng kasong plunder o pandarambong si Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Alam din ng Ombudsman ang bigat ng kanyang trabaho lalo pat mandato ng kanilang tanggapan ang accountability sa mga public officials. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kabilang din sa mandato ng kanilang tanggapan ang accountability and transparency na isinisigaw rin ng mga ralista sa EDSA. Evidence is there and we will always follow the evidence no matter what. No? This is bigger than all of us, itong nangyayari sa bansa natin. And we really need the accountability and the certainty of punishment para po matawid ho natin yung bansa natin. Kawawa na po talaga yung taong bayan. Kawawa na rin ho yung ekonomiya natin. Fake news rin umano ang ugong-ugong na may arrest warrant na laban kay Marcoleta. Una nang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na handa itong sumuko sa mga otoridad sa kalimang hainan na ito ng warrant of arrest. Ngayong may kilos protesta sa EDSA, tuloy pa rin ba ang pagkakaso ng ombudsman kay Senador Marcoleta? The resolution is not yet signed, no? As the Ombudsman mentioned yesterday, the resolution is in its final stages already. But he anticipates that the resolution may be filed or may be signed and the information may be filed. So we do not want kasi po to dictate upon the investigators or the panel as to when. Natanong rin ng Ombudsman sa naging pahayag ni Marcoleta na kaya siya may kaso ay dahil sa posisyon nito sa flood control investigation at maging sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sagot ng Ombudsman, lahat naman raw ng kanilang kinakasuhan na public officials, laging pamumulitika ang depensa kung hahainan na ng kaso sa korte. Ipinaliwanag ng Ombudsman ang dahilan kung bakit pandarambong o plunder ang kanilang ikinaso laban sa senador. Ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. Sa ilalim ng Republic Act 7080 o ang Plunder Law, maaaring magawa ang pandarambong sa pamamagitan ng directly or indirectly na pagtanggap ng regalo, komisyon o kickback by reason of the office. Hindi lang raw public funds ang tinutukoy sa batas, pwede ring magawa ang plunder sa pamamagitan ng pagtanggap ng private funds at umabot ang halaga sa higit 50 milyong piso ayon sa Ombudsman. Samantala, pinag-aaralan na maging state witness si dating Public Works Chief Manuel Bonoan. Handa na raw itong tumistigo para sa grand case na inihahanda ng Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na to cooperate with us is for that case specifically. Hanggang sa ngayon ay nasa hospital arrest pa rin si Bonoan na nasa kustodiya ng PNP General Hospital. Mahirap raw para sa Ombudsman na tanggapin kaagad bilang state witness si Bonoan. Gayong may kinalaman ito sa anomalya ng flood control projects bilang dating Public Works Chief. Pero mas mahalaga raw na makuha nila ang pahayag ni Bonoan lalo pat may sakit na ito at may ibubuga raw ang kanyang mga magiging pahayag. TJ Mendoza para sa 100% balita.